Hello comics people! Ako si Mel Kasipit. Welcome to Indie Comics Podcast Live. Yeah, very special ngayon yung gabi kasi mamaya mayroon tayong special surprise sponsor. Sponsor tayo tonight. Ayan. So kasama ko si RD Aquino, Makoy, Kong, BK, and Gios Desgiao. Yes, good morning. Magpadami tayo ng ng viewers is share muna natin yung live link nasa Indie Comics Podcast Facebook page. So habang sinishare namin yung mahiwagang link, remind ko yung mga comics people natin na merong YouTube channel ang IKP and meron din kami sa iTunes, Spotify, Google Podcast, and all your favorite podcast platform. Yan. Okay. Sa Spotify ako nakikinig minsan pag bumabiyahe. Oo. Yun, hindi ko siya na-update ng regularly kasi pero ina-update ko yun, hindi lang siya masyadong sobrang updated pero yun. Okay. So RD Aquino, Makoy, congratulations first of all sa inyong bagong libro, yung School Run. Thank you. Mm-hmm. Ayan, School Run. Sobrang naalala ko yung School Run na yan. Nakakainggit kasi yung ashcan niya noon sa bayanihan. Binenta mo ba to sa sa Makoy, sa may UP pa or sa bayanihan na siya? Umabot yan. Yung unang issue, bahay ng alumni, gano'n nakatagal. Nag-eksperimento ako ng ng inkjet. So, yung first batch na yun, puro inkjet print lahat yun. Naalala ko, nung nakakwentuhan ko yan si Makoy noon, ang ginagamit niya Illustrator sa pagdodrawing. Yung first few issues niyan, Illustrator. Vector kagad. Vector lahat yan. Kung gusto niyong gawing billboard. Pwede. Oo. Tinanong ko nga si Makoy noon kung anong vector, Wood o Hugo. Vector Wood. Walang nakakagets ng mga wala. Sino yung Vector Wood? Yun. Ayan. Yung short ni Madam Auring. Nandito pa rin si BK. BK, congratulations. Magpapakita siya ulit sa event. Matagal siyang nawala. Congratulate natin si BK. Welcome back. Welcome back sa Sabado at Linggo. Malay mo, makompleto ang guwapings ng comics mo sakali. Si BK naman, kahit di nag-i-events, behind the scenes, sobrang busy naman yan sa pagtira ng comics. Yeah, gumagawa. Puro comics na ginagawa ni BK. Kakulab ko nga kayo, diba? Tapos ngayon, ang dami niyang ilalabas. Yeah. Hopefully, yeah. Ayun. Introduce natin Makoy and RD yung School Run sa sa mga nanonood. Paano yung history niya, Makoy? So kwentuhan mo naman kami. Paano mo siya kinonceptualize nung nilabas mo siya noon as ashcan, tapos mamaya punta tayo dun sa collaboration niyo with RD. Okay. Go, Makoy. Sige, nagsimula siya noong Ondoy talaga. Doon talaga. Pagkatapos kasi ng Ondoy, ako yung hatid ng mga bata sa school. Tapos, dumadaan kami doon sa may Pasig River. So, kitang-kita namin parang medyo post-apocalypse yung dating ng lugar na dami mga bahay na iniwan, yung mga negosyo puro sarado, yung mga tao naglalakad, yung mga nag-evacuate, dala nila gamit nila, lalakad sa kalye. Yung kalye, puro putik, puro basura natin na ngayon ng mga baha. So, parang post-apocalypse talaga dating. Tapos kasabay nanonood ako ng Jurassic Park tsaka Walking Dead. So, yung tatlong yun nagsabay-sabay. Yung isa sa mga paborito kong scene sa Jurassic Park, yung hinahantig ng mga Velociraptor yung mga bata sa kusina. Yun. Tapos parang nag-iisip ako, bakit sobrang effective yung scene na yun? Bakit iba yung dating sa akin kapag mga bata yung hinahabol ng kamatayan kumpara sa mga tao. So,
ayun, gusto kong gumawa ng ganon. Bata yung target, may kinalaman sa zombie, may kinalaman sa post-apocalypse, saka sinusubok yung pagsubok na mabuhay pagkatapos ng isang napakasamang pangyayari. Ayun, school run. Mm-mm. Ang ganda nga ng concept. Sige, go. Ayun, ginawa ko yun for several issues. Tapos, tinigil ko siya. Tumigil ako sa paggawa ng comics. Hanggang sa, ayun, in-announce yung pick-off. So, sinubukan ko mag-pitch sa pick-off. So, doon ko nakilala si RD. Nung pinitch mo siya sa pick-off, hindi pa kayo magko-collab talaga, ikaw yung magdo-drawing nun, tama? Actually, hindi school run yung pinitch ko nun, Aswang High. Nagkataon lang na nandun din si RD, pipitch niya, may sarili din siyang libro na ipipitch. Oo. So, wala talaga sa plano yung mag-collab ng school run. Before pandemic, anong year? 2018, 19? 2018, 2019. Parang pasimula na yata pandemic nung nag-pitch tayo eh. Oo. 19 yun, 19. Oo. Tapos, ayun, naghahapunan ako nun eh. Kasi sobrang tagal. Sobrang tagal nung pagpipitch. Sa may UP online ba ito malapit online? eh. Hindi, face-to-face. Yun. So, Face-to-face 2019 yun. Marami kami pinapunta sa isang restaurant sa Teachers Village. Oo. Tapos ayun. Sobrang tagal na, hindi pa rin tapos. Umabot na ng dinner. So, kumakain ako nun. Parang huli tayo nun eh. Ako, ikaw, tsaka si Jap. Jap Michael. Jap Michael, hindi ko naman kilala si Makoy nun. Tapos, alam ko lang yung gawa niya, pero hindi ko pa siya nakikita sa mukha. Alam ko yung gawa, ganito, ganyan. Tapos, nakita mo na ako sa mukha, nagsasabay tayo sa nagkakasabay tayo sa convention. Hindi pa tayo nag-usap. Hindi pa, wala pa. So, paano ba yun? Paano nga ba? Bakit nga ba tayo nag-usap? Dahil tayong dalawa na lang yung nandun. Baka kasi parang paakyat na ba si Jap? Paakyat na ba? Tapos, dala mo yung school run eh. Bakit dala mo nung gabing yun? Dala ko lahat ng comics ko kasi matagal na akong wala sa comics at that point. Tapos hindi ko alam kung sino yung panel na pagpipitchan ko. So sabi ko, kailangan kong ipakilala ulit ang sarili ko na parang hindi nila ako kilala. So dala ko lahat ng comics ko. Ito yung mga dala ko ipakita sa kanila. Ito yung mga nagawa ko dati. Birth certificate, barangay clearance, NSO, dala niya lahat yun. Dala. Yun. Habang kumakain si RD, kung nga ba pinabasa sa'yo yung comics ko habang kumakain ka? Kumakain ka eh. Baka bebentahan mo siya nun. Istorbo ka. Yun nga, binasa ko yung school run habang kumakain. Tapos, ano ba sabi mo? Hindi na ba ito itutuloy? Hindi ko natutuloy. Hindi na siya itutuloy. Sabi ko, maghahanap ako ng ibang artist. Bilang ako si RD noon, nung mga panahon na yun, tapos busog na, tapos ayaw na daw niya mag-drawing. Pabiro ko sinabi kay Makoy, gusto ko na lang mag-drawing yan eh. Joke lang dapat yun. So doon sa pitch session, nag-pitch ka din kay Makoy. May sarili kayong pitch. Ako nag-pitch kay RD. Si Makoy nag-pitch kay RD. Kasi nung nagkasundo kami okay, sige, ako mag-drawing yan, ganito, ganyan. Tapos di ko na siya binalikan. Very good. Yan tayo eh. Na-scam si Makoy. Tapos may screenshot pa ata ng But kaya, kasi hindi na nga siya nabalikan. Tapos nung nag-chat ulit si Makoy, para siyang nag-pitch sa akin kung tuloy pa ba. Seryoso na pala siya. Pinalo up. Pinalo up. Nagpapagpisan kayo ng pitch.
Nagpapaktisan kayong dalawa. Pipitch niya sa inyo, tapos kakapagdating kay Oo Peacock, nga. kayo magpipitch. Oo, madami kaming pitch nung gabing yon. Nag-pitch kami kay Peacock, nag-pitch kami sa isa't isa. Grabe, Ang saya. parang match na hindi pinag-usapan. Nagkapitchan lang nung gabing yun. Copy siya. Sa bagay. Kamusta naman yung kasi lumabas na yung yung sa inyong dalawa ni Sai Makoy, 'di ba? Yung Aswang High. Tapos after nun, nagginawa nyo to. Ang tagal nyo rin tong ginawa, 'di ba? Nag-single issues din kayo bago siya nabuo sa book. Tama. Kasi reintroduction ulit to ng school run eh. Maraming nakakakilala din at nakakatanda. Ganon ka-effective yung storytelling ni Makoy. Kasi naalala pa nila yung first version nito. Kahit nitong present time, kasi nagpunta ako ng SGCC, merong fan si Makoy doon. Na nagulat siya na bakit may school run doon. Tapos niya ba't iba yung drawing? Oo. Nagalit ba siya, RD? Nagalit siya. Bakit mo pinapirate yung kay Makoy, sabi niya. Sinampal ako! Ay, naku. Joke lang. Natuwa naman. Ng SG dollars. Tinampal ka ng SG dollars. Sinampal ako ng SG dollars. I'll take it all, sabi niya. Ano pa yung mga nakakatuwang moments sa storytelling ni Makoy? No, Free Comic Book Day. Kwento mo. Free Comic Book Day. Nung Free Comic Book Day, may dalawang magkaibigan. Tulad na mga regular na pangyayari, magugulat sila sa school run na nakita nila ulit. Ang nakakatuwa doon, kinukumbinsi nung isang kaibigan, yung friend niya, na maganda yung book. Alam mo ginawa? Kwento yung buong chapter 1. Kwento yung buong chapter 1. From memory. Pagkatapos niyang basahin nung first na release ko, natatandaan pa niya. Binili daw niya nung dati kong release, tapos, ayun. Pero naalala ko talaga kasi yung school run. Ang daming nabebenta ni Makoy noon. Magdadala siya ng 50 copies, ubos yun sa isang convention. Ako, yung kami, 10, 20, mahirap nang ubusin. Mga bagito pa nun eh. Mabenta talaga yung... Madali na talaga magbenta nun. Hindi. Anong year? Talagang mabenta. Mabenta lang talaga yung itong school run na title. Ayun. So pwede mo ba kaming kwentuhan, Makoy, about yung paano mo na develop yung yung mga specific na details, like paano mo naisip na, kasi kanina sabi mo sa Walking Dead kaya siguro zombie, pero bakit mga bata naman itong mga characters dito sa story? Saka yung world na naging normal na yung mga zombie sa mundo na yun, di ba? Parang yun yung kakaiba doon eh. Yun, yung mga bata, kagaya nga na sinabi ko kanina, na-realize ko kapag ibang reaction ng tao kapag bata yung nalalagay sa peligro, lalo na kung katulad ko na magulang na. Doon sa Jurassic Park, yung braso ni Sam Jackson nakabitin sa kung saan. Okay lang, nilamon si Ian Malcolm ng T-Rex. Okay, sige. Pero kapag yung bata yung nasa peligro, iba talaga reaction ng mga tao. So gusto kong gumawa, indie comics tayo. Sabi ko, gusto kong gumawa ng kwento na sa indie comics lang pwedeng lumabas. Hindi ipapublish ng publisher kasi masyadong violente, hindi gagawing movie kasi ayon gagalit mga magulang na bata yung pinapatay. So, child abuse. Oo, gano'n. So gusto ko talaga na gano'n, na bata talaga yung mga magiging biktima. Tapos ayon sa tradisyon nga ng zombie movie, yung tradition ng zombie movie, kailangan mamamatay silang lahat, di ba? Oh no! So, Spoiler. So yung mga tropes ng mga zombie na gusto kong paglaruan, gusto kong gawing mas Pilipino. Paano ba kapag sa Pilipinas, ano mangyari kapag nagka-zombie sa Pilipinas? Ano ba na ginagawa natin kapag nagkakasakuna? Tatawa na lang, tapos
susubukan na lang na mabuhay, ipagpatuloy yung buhay. So, parang gano'n din yung naisip kong vision para sa post-zombie sa Pilipinas, post-zombie apocalypse sa Pilipinas. Na nakasanayan na natin, nakapag-adapt tayo, tapos ayun, tuloy lang ang buhay. Until, ayun, merong bagong twist na yun, nasiraan ng bus yung mga bata, na-stuck sila sa gitna ng zombie, quote-unquote, ondoy. Tapos yun, simula doon na papasok yung mga nakasanayan nating mga tropes ng zombie. Hinahabol sila, kailangan na makatakas. Tapos, Survival. ilan sa kanila, survival, ilan sa kanila mamamatay bago sila makaabot sa safety. Lahat ba sila makakaabot sa safety? Yan. At Yun yung mga lahat tanong. ng yon nangyari within a day. Nung comics pitching nung Monday saka Tuesday, nagustuhan ni Ivan ka itong school run. Sa lahat ng mga titles na nandun, nag-stand out yung school run at sabi niya malaki yung chance nito na ma-ibenta yung rights to be published sa ibang Kasi bansa. Malaki market ng zombie. What? Ivanka nga, I don't know Ivanka? you, but I love you. Sabihin mo kay ibang Ako, kakaibang ka. Ano pangalan ng ibang i-research natin? RD. Sino ba si Ivanka, Mel? Si Trump, Ivanka Trump. ay... Rawi? Wait lang. Hanapin ko siya. May ano siya may video siya kanina na pinost ng NBDB. Bakit na-bring up ang school run sa meeting niyo? Sino nag-pitch ng school run? Walang pitching na nangyari. Nandun lang nakalatag lahat ng mga pinablish ng comic, pinablish ng anino. Ayan. So, ipapakilala ko sa inyo si Ivanka. Wait lang. Kala ko, dadating siya dito. Siya pa ba yan? Ivanka, pasok. Pasok? Hi, so I'm an agent, self-foreign rights. Hannenberger. Bianca Hannenberger, and I am an agent, self-foreign rights for comics, and I'm also, I think we call it a consultant, trying to get more people to read like everything that's in the graphic novels, comics, the whole industry, everything that sequential art represents. So when I do my projects, my consulting, I help work with Angoulême to build the rights market there. I created and came up with a concept of the rights market in Bologna. We're doing one at LICAF. The rights market that I call the Rights Comics Business Center at Frankfurt. And so just so that we get more international comics and that we get comics flowing around the world. So I've been very fortunate to have Comiket and the National Book Board behind me to bring me here to teach, to give ideas and constructive comments on the best way to get Filipino comics out into the rest of the world, to get buyers, foreign buyers and editors to buy the rights to the foreign comics, giving them tips, advice, how best to do this. Children will read comics probably before they'll read books because it's visual, it's an art form, it's kind of like reading a movie, so it's quite easy for them. But also comics are they're beautiful, every different kind of art styles, and people like to see beautiful books. People love to see beautiful books. That's just a basically fundamental thing. And it's an easy way to tell a story. It's an easier way to tell a story. I mean, people love seeing movies, so it's just a way to bring a message across, and they're universal. There can be little kids, we have early readers, and then we have middle grade, 8 to 10, then you have YA, and there's adults, so we have it for every age group. And it's just a wonderful, adventurous way to go into a story, or even what's now really big, we were talking about graphic medicine or graphic science. Tell difficult topics, talk about climate change in art. So it's easier to follow, it's faster to follow. Just comics are great. Try them. Ayun. So yun si Thank you, Ivanka. Thank you, Ivanka. Salamat.
Ivanka. Lahat ng sinabi niya, pinaniniwalaan ko. Tama lahat yun, tama. Walang mali doon. Lahat yun, tama. Wala. Comics are great. Maganda taste ni Ivanka. Totoo yan. Gusto nga niyang Ivanka yung mga libro niyo papunta dun sa country niya eh. Truly, Ay, grabe ka. Ayaw yung isakay sa ayaw yung isakay sa airplane. Baka iban ka. Ayaw yung airplane. Bad ka. Sorry. Ibahin nyo yun. Ibahin nyo si Ivanka. Yan, sabi ni Alexander de San Miguel. Good job, Makoy and RD Aquino. Salamat, Miko. Thank you, Miko. Salamat, Miko. Alexander sa Facebook. Nalilito kami kung anong ilalagay namin sa comics, kung Alexander or Miko. Ayan. Ano yung Makoy NRD? Ano yung mga challenges na experience nyo while producing the book? Si RD lahat yun. Meron ba tayong sad music dyan? Sad music. Pag ito si RD, umiyak na naman. Hindi, kasi nag-start nga yan before pandemic. Tapos yun, pandemic nangyari. Tapos, nagkaroon ng heartbreak din nung panahon na yon. Tapos, lumipat pa ng Bulacan. Yun yung mga challenges lang sa pasundot-sundot na paggawa ng school run eh. Kasi kailangan mag-focus muna sa sa buhay. Regarding yun. Yun sa challenges. Also, nung nakuha ko na yung momentum ko, napunta na ako sa happy place, nagkaroon na ako ng pagmamahal sa sarili, nagawa tong studio. Ang challenges naman is yung mga huling run. Nung di pa tapos din ako yung mga scripts. Ikaw, Makoy, ka ba? Parang, natapos mo na ba yung storyline niya nung pinasa mo kay RD tapos sinantay mo na lang si RD o may mga times na nasa iyo yung bola tapos hindi ka makapagbigay ng drawing? Nung bandang huli, no, RD? Medyo, nung parte na nakahabol na si RD tapos meron kaming deadline kasi nga lalabas ngayong July, so dapat nung June matapos na. Medyo na-stuck. Meron parte na medyo na-stuck ako sa pagsulat ng script kasi yun yung na si Toot, kaya di ko na, medyo nahirapan akong sulat. Tapos, kasi nahabol ko na siya eh. Yung 1 to 6 kasi yung nagawa niya previously. So, 2 chapters, 7, 8. Ay, tsaka nga pala, challenges. Dahil nag-collab kami, parang nagkaroon ako ng mga ampon na mga characters na sa umpisa bakit ko sila dinodrawing ganito ganyan, pero eventually napamahal na sa akin eh. Kwento mo ako yung isang instance regarding sa pagmamahal ko sa mga characters. Yun. Tumawag si RD sa akin ng madaling araw. Oh no, madaling araw. Humahagulgol. Makoy, huwag mo silang patayin. Pwede bang may sina lang, diba? Pwede ba? Nagmamakaawa ako doon sa story lang. Si Makoy lang ang may power na ibahin. Ang tanong dyan, kung tinuloy ba niya o sumunod ba siya sa pagmamakaawa ko o matigas yung puso niya. So makikita nila yung siguro. Yung usapan namin ganun, ako ang side ko, RD, they have to die. They must die. Wag, Makoy. RD, kailangan na lang mamatay. Sabi ko, nung naimasmasan ako, sige, wag mo akong sundin. Nasa emotional akong state. Saka na tayo mag-usap. Yung mga eksenang yun, mahirap i-drawing, RD. Oo, mabigat. Kasi kasama ko sila simula chapter 1 eh. Yung working namin, yung setup namin kapag trabaho, dinrawing ko din yun. Kasi gumagawa ko ng yung layout ng mga panels.
Oo, storyboard. Pero gumaga ako ng suggested na storyboard. Tapos bahala na si Art. Yung storyboard na naiisip ko, drawing ko kasabay ng script. Para mas madaling intindihin yung mga di ko na masyado kailangan mag-explain. So yun, storyboard script lagi. So yun, yung mga sinasabi ni RD na nahirapan siyang drawingin yung mga parting emotional. Naranasan ko rin yun, nahirapan rin akong drawingin. Pero medyo mabagal din yung progress niya. Kasi una, di pa nga ako bihasa at familiar dun sa characters, dun sa mundo. Pero eventually, naging sa akin na, Naging RD na din eventually. Mga anong chapter yun nag-start? Gitna hanggang dulo. Makikita mo yun sa mga zombie. Kapag tinignan mo yung mga zombie sa simula, parang may kinakopy ang ibang zombie basically, parang kinakopy ni RD mga zombie na dinrawing ko dati. Pero sa bandang huli, RD na yung itsura ng mga zombie na parang automatic. Alam mo, automatic na niya dinodrawing yun eh. Hindi na ako nagse-sketch mag-zombie eh. Dire-diretso na lang. RD, anong klaseng paghahanda yung ginawa mo? Nag-research ka ba? Nag-workout ka ba para ipaghanda yung anong magiging direction ng art ng school run na bago? Oo. Ganito nangyari dyan. Basta naging... Kaya tuloy ako. In-enjoy lang. Na-enjoy. Kasi nung una, para siyang trabaho, yung collaboration. Pero nung nasanay na, komportable na ako, wala, it comes naturally na lang na matapos yung school run. Tapos, pero yung paghahanda na ginawa namin, ako, malaking pasasalamat sa inyo. Kayo lahat dito na sumuporta sa bigay ng oras tsaka ng art para dun sa kalukuhang marketing namin na box sets. Yung sa box sets. Yun. So, dahil nga singles, yun yung paghanda talaga na ginawa namin. Ginawa namin siyang singles para sa mga bagong readers, para sa mga old readers para makakatch up ulit. Tapos compiled sa box ng pagmamahal na to. Ito yung mga box set na magiging kompleto na hindi na available. Ito yung kompletong box set niya. Ubus na, wala na. Hindi na to. Congrats sa mga nakakuha. Oo, nung February pa to wala. Tapos ngayon, sa mga magiging readers namin, pakisuportahan nga itong school run. Hindi lang siya yung nasa box set kasi mas inayos yung may mga dagdag na pages, inayos na scripts, yung emosyon na dagdag ng mga sound effects, tsaka extra pages andito at kung paano nabuo yung school run. So, puno din to ng pagmamahal at puso. So, ito yung makikita nyo sa Saturday at Sunday. Ayun. Ang laki Paano yun, RD Makoy? Yung Comiket, pinublish yung school run before nyo ilabas yung box set? Inofferan kayo na i-publish nila? Box set or na yung piniprint namin, no? Hindi, yung box sets, hindi Comiket yun. Kami lang yun. Si RD lang yun. Kami lang yun. Indie yun. May sinasabi si JP, oh. Ano yan, JP? Limited nga yung... Kulang pala short, yung nauna. Yung box Hindi, set, yung buo mga yun. singles. Yung mga Singles. singles. Pero buo yun. Oh, buo yun, JP, buo. May addition, itong omnibus ng si Comiket ang nag-publish. May extra extra content na pwedeng kainin ng reader. Bigyan nyo na lang si JP ng mga kulang na pages para kumpleto na rin siya. DIY nyo na lang. May tanong ako kay RD. RD, kasi hindi ko alam ng mga tao pero nag-leave ka. Gano'ng katagal ka nag-leave?
Para tapusin yung libro? Halos. Halos isang buwan ka nag-leave sa Halos. trabaho para tapusin Wow. yung libro. So, Buti ano yung pumayag yung pakiramdam? Ha? Buti pumayag yung company, no? Sabi ko sa kanya, hoy, company. Hindi, mabait yung boss ko. Pumayag. Pumayag. Tsaka, So, yun. meron talaga sa company namin na 5 days straight, kailangan mong mag-leave. Ganun sa amin. Pag di ka nag-leave, papagalitan ka ng HR. Ba't hindi Ganun. ka nag-leave? Sabi niya. Parang awa mo na. Umalis ka, Parang gano'n. ako. Leave. Oo, magpahinga ka. Oo. Also, nga pala, bago natin ipalabas yung sponsor na, kasi sponsored episode to, no? Diyan, ito yung makakuha complete copies nung nag-art cards kayo, BK, Geosdesk. Wow! Wow. Hindi namin makita. Ayusin mo. Wait lang. Ano yan, pinagrade May mo? glare. Ilaw yung May ilaw. glare. Yan. Monitor mo. Yan. Yan. Sa kanila lang to. Naka-magnet. Oo. Ayun, Ayan, sandali yung tanong ko. Go ahead. Ayun, yung tanong ko, RD, since dahil isang buwan ka nag-leave, ano yung pakiramdam mo na parang yung isang buwan na yun na binuhay mo na professional comics maker ka, na comics lang talaga yung ginagawa mo buong araw? Ano yung tanong? Ano yung pakiramdam mo? What was it like? Hey, it was like living in a dream na sana matapos na. Mahirap. So, yung ginagawa ni Kong mahirap kasi araw-araw siya nagko-comics. Ayan. Kaya kailan. So, hindi ko pala Hindi kaya nga pa. madali. Mahirap ba yan? Oo. Nagpapalaki Mahirap. ng katawan eh. Kaya kailangan yung magpalaiwan ng katawan eh. Ayan. Wala lang ako shirt. Hindi siya biro. Para maging full-time comic artist, it's a dedication. Mahirap din yun, Chuck. Alam din ni Bigay yun. Kasi puro comics din na yung currently na ginagawa mo, no? Ayan yung mga warriors natin. Yeah, sabi ni Ronje Baldemora. Parang si Kong lang din yun, ha? Kong, chinat mo ba na idol mo ikaw? Shout out Ronje. Idol rin kita. May Yung tanong din avatar, ako. eh. May tanong ako kay Makoy naman. May instance ba na nagbago yung story dahil sa art ni RD? Parang may mga na-drawing niya yung isang panel tapos parang may eureka moment. Kasi 'di ba may instances na yung characters gumagalaw mag-isa, 'di ba? Sa setting. May ganun ba kayo? Hindi ko matandaan yung eksaktong ano, pero oo, merong mga ganun. Merong mga plot points tsaka mga specific na panels na pinag-uusapan namin, tapos may sasuggest si RD na mas maganda, tapos sasabihin ko, sige, yun na lang. Ganun. Definitely meron. Hindi ko lang matandaan exactly dahil wala yung libro sa akin sa harap ko ngayon. Madali naman ako kausap eh. Ayun nga, maganda yung working relationship namin ni Makoy regarding School Run. At baka palang araw masundan to. I don't know. Maybe. Di ko alam kung merong specific notebook si Makoy na sinusulat niya ngayon regarding sa susunod na School Run. Di natin alam kung meron siyang ganon. Paano RD kung yung mga artist, yung mga komikero ngayon, 'di ba marami tayong gumagawa at marami ring hindi natutuloy. Paano kung lahat kami sa'yo na lang nagpa-drawing? Para matuloy lang. Mamatay na ako nun. Kasi isa to sa mga Full time ka na. Full time na ako nun, pero di mangyayari pa. Pero malaking pasasalamat nga regarding dun sa naging bonding namin ni Makoy nung gabing yun. Dahil isa din, sobra kasing nakakapanghinayang na yung, kaya nagkataon lang talaga. Kasi sayang yung storya ni Makoy eh. Nabigyan lang ako ng pagkakataon na tapusin to. Kaya maraming salamat. Kasi sayang talaga eh. Yung panghihinayang ko yung nanaig nung gabing yun eh.
Pero thank you at natapos din. How many years? Plus 5 years? In the making. At least andito na, tapos na. Yeah. Congratulations everyone, sabi ni Ria Peña. Congratulations. Yan, kilala ni BK yan. Salamat. Kilala niya, no? Close. Close ata sila. Oo. Close kami yan, eh. Medyo acquaintance ni BK. Okay. So, meron tayong ngayon, so kailangan nating maghanap buhay. Sponsor. Alam niyo naman, syempre, umaasenso na yung IKP, may sponsor na, may commercial break muna tayo, Comics People. Okay. So, Commercial mamaya babalikan natin yung mga tanong. Okay. So, Minute commercial Burger. break muna. Hindi. Not our sponsor. Baka naman. Sound? Walang audio. Walang audio? Audio? Walang audio. Wala Jack. Sapay. Ulitin. Isa pa. Baka magalit yung Wait sponsor. lang. Magagalit yung sponsor. I'm sorry, sponsor. Yung food delivery, baka hindi dumating. Bakit hindi ko makita yung window? Sobrang special technically, itong... Back out yung sponsor. Oo, yun na. A word from... Sakto, zombie rin. Hi, my name is Vic, and this is Chop Chop. You're gonna be happy all day. You're gonna chop all your words away. Chop, tanggalan ulo. Chop, tanggalan kamay. But wait, there's more. If you call right now, you'll get this comic book with a $9.99 value, absolutely free. Now, what are you waiting for? If you call right now, you'll get the chainsaw, you'll get the book for free. What a number! Pangkan. Thank you, sponsors. Thank you, Thank sponsor. Ayan, Na-enjoy ni grabe. RD yung kagat Oo. Pogi yung host na yun Artista. Oo, sabi ko yung zombie parang maayos pa rin yung buhok, parang hindi siya nagsusuklay yung zombie na yun eh. Ang tagal yung shoot namin, siguro mga 4 na oras yung shoot. 3 oras dun sa shoot na yun, mini-makeupan ako. Tapos, one take lang yung buong commercial na yun. So, 2 minutes lang yung actual na shoot. Mini-makeupan ako mga 2-3 oras. Ganun talaga for the love of the craft. Mahirap talaga ang whole business. Oo. Sabi ni Hirap Dion mag-showbiz. Kong, congrats Team School Run. O, kilala ni RD yan. Kilala niya. Ay, sorry, bigla akong mesmerized. Ito yung mga reactions dun sa commercial break natin. Yan. Astig. Clap. Balikan natin itong question ni Mark. Ano ang gist ng school run o kaya may excerpt ka ba na balak ipakita? O may mga sample pages ka ba dyan, RD, para i-flash natin? O, ano yung pitch mo? Oo, yun na lang. Paano nyo binibenta sa phones, kunyari? Okay, madali lang yan. Praktisado ng pitch si RD dun. Go, Makoy. Ikaw ang nagpipitch lagi eh. Ganito. Sige, ako na lang. Sige, Go. ganito mag-pitch si RD Go. kapag nasa kami. With emotion, ha? This is our book. It's School Run. They go to a school and
They run! Ganon i-pitch ni RD yung libro namin. Very talented tong duo na to. Very talented. Very Very in-depth and impersonation. detailed. Ikaw naman, RD, impersonate mo si Makoy. Paano niya binibenta? Dali, ikaw naman. Oo, sige, go. Same enthusiasm. Hindi, ganyan yung level of enthusiasm ko. Tama yan? 5 pa. 5. Chap. Day 1, ano yung pang day 2? Iba yung enthusiasm pag day 2. Yun na yan. Sino Makoy? Ayun, sabi ni Ren, I love the concept po ng school run. Love listening to your podcast. Na-introduce po ako sa local works. Congrats po pala. Would love to have a copy. Yan. Ay, punta ka ng PICOF, Yes. Philippine International Comic Book Festival. Sold na, sold. Sa Friday. Sa ano? Yeah. Ngayong Sabado-Linggo. Sabado. Sabado pala. Tama. Oh. Mamimigay ako ng mga ganito. Indie Comics Podcast. Wow! Ako, mamimigay ako ng workbook. Activity book pang bata. Indie Comics Podcast. Magic. Oh, wala na, di ba? Wow. Meron. Galing ko, di ba? Magicero na ako ngayon. Ayan, thank you, Ayun, Ren. so- Punta ka sa PICOF, sa podium, likod lang ng Mega Mall. So kung galing ka sa Mega Mall, daan ka dun sa may Mega A, sa may parking lot, mas malapit na daan papunta sa podium. Tatawirin mo yung parking lot. Magkadugtong na ba sila ngayon? Oo, bukas. So pwede kang mag-shortcut dun. Kasi ang layo ng iikutan mo kapag sa Juria Vargas or dun sa may Robinson eh. Okay. Dati iniikot namin yun. Oo. Ayaw nilang magpapasok doon noon eh. Bawal din yung tumawid lang. Ayun. So, yun, seryoso naman mo ko. Introduce mo sila. Paano nyo pinipitch yung halimbawa, ipipitch mo siya sa PICOF. Paano mo siya ipipitch? Kapag yung elevator pitch ko sa kanya, kapag Pilipino yung kausap ko, sinasabi ko lang, basically it's what if Ondoy, but with zombies instead of rain. Yun, nagigets na kadalasan nila kapag Pilipinong ganun eh. Kapag, halimbawa, ang kausap ko si Ivanka, sasabihin ko, it's a third world, it's what if zombies took over a third world country? Would it be like a third world country like the Philippines would just learn to deal with it and life would go on. And the story is about a bus full of children that gets stuck in the middle of a gigantic zombie invasion set in this post-zombie apocalypse world. Parang ganun siguro. May tinuro si Go ahead. Sige. In short, they're kids. They're going to school and they're running. School run. Okay. Genius. Minsan nga, may mas shorter version pa yun. Kapag sa iba, ang sasabihin ko na lang pag may dumadaan, kunwari, ito yung singles. Zombies. Minsan naririnig ko sinasabi ni RD. Take my money. Do you hate kids? may tinuro si Ivan kayo. Meron di ba may elevator pitch? Meron ding isa pa yung mas shorter version yung parang yung napkin. Napkin pitch. Back of the napkin pitch. Paano yun? Mas shorter version. May sipon. Hindi, Jake. Pinagkaiba. Parang shorter version lang, parang think Rambo but zombies, ganon. Yung ganon lang. Yung ganon yung pitch. So magigets na agad kasi sobrang specific ng mga references. So hindi mo na ipipitch yung bibigyan mo lang sila ng
familiar sa pop culture tapos i-connect mo dun sa comics mo. Parang yung Hotdog Prince, siguro Talking Hot Dogs. Yun na yun. Think Rambo, but hot dogs. Think Rambo. Those in weird place. Notes. Taking notes. Oo. 'Di ba mas madali siya eh. Tama. Ako kaya dalawang sikat na IP kino-combine. May gumagawa. Ganun. What if Game of Thrones meets Teletubbies? Parang ganun siguro. Yun. Mga ganun kunyari. So parang napkin yung sinabi na Stand By Me meets Walking Dead. School children. Undoy, Zombie, School Run. Tama. Ganda na. Ano yung mga Well, ikaw, paano mo i-napkin pitch yung comics mo? Napkin, di ba? Napkin. Comics. Okay. Another genius in the house. Genius. Hindi, kapag yung lingon, sinasabi ko lang, compilation of short stories, yun lang. Yun naman talaga eh. Pero ngayong alam ko na yung sinabi ni Ivan ka, maiisipan ko na ng mas witty. Tama. Progression of my short comics, different styles, different time periods, mga ganun siguro. Wow. Di ba? Interesting siyang okay, so different time, different period, so pangit. Hindi natuwa. Hindi natuwa. I don't like that, sabi niya. So, paano mo, balik tayo dun sa School Run, RD and Makoy. Paano mo ginawang, kasi parang nabanggit mo na to kanina eh. Paano mo ginawang sa'yo yung School Run in terms of style na, kasi iba kung paano mag-drawing si Makoy. Tapos yung process niya nga interesting, binibigyan ka ni Makoy ng mga thumbnails. Suggestion. Saka mo siya ginagawa. May mga times bang binabago mo, Makoy, parang pangit tong layout na to. Gusto ko yung ganito. May mga ganun bang... Lagi ko nagsasabi kay Makoy, inayos ko to ha. Kaya nagtagal din. Kasi... Makoy, mali yung ginawa mo! Mali! Tatalo ba kayo kung ganun? Ay, hindi naman. Meron. Ayan, nagtatalo na tayo. Ha? Wala na. Lagi ko sinasabihan si RD, RD, more blood! More blood! Hihirapan si RD. Masyadong malambot puso ko para sa maraming dugo eh. Tapos pag dinadamihan ko na, di mo yung dinamihan ko naman eh. Sabi pa niya more. Kasi mas mataas ang tolerance ko sa violence kaysa kay RD. Meron isang panel doon na Sige, go. Sorry. May isang panel na kinidnap si Maki ng mga bikers. Tapos yung isang biker, nilagay si Maki doon sa sidecar niya. Tapos para tumahimik si Maki, sa comics pa siniko niyang gano'n. Doon sa version ni RD, hindi kaya ni RD i-drawing 'yon. Masyado raw violente. So, ano ginawa niya sa'yo, RD? Mas na lang yan eh. Nung sa... Parang binak-fist na lang ba niya yata? Parang masakit pa rin yun eh. Lang. Yung kay Makoy, siniko. Yung sa akin, no. Walang tulak lang yung mukha. Tulak lang. Ginanon lang. Nandiyan ba yung page? Ginanto lang. Ito. Imagine niyo, shut up tapos siniko yung bata. Grabe ba yun? Masama siyang tao, RD. Masama siyang tao. Pinakamaliit na bata doon. Hindi naman tayo yung naniko sa bata eh. Oo, drawing lang yan. Ako yung nag-drawing eh. Alam ko na kung bakit. Kasi yung mga bata sa bahay nila, RD, yun yung mga reference niya. Pipisisiguhin nga ganyan. Masakit daw, sabi ng bata. RD. Wala.
Yung pa lang sa ano, 'di ba sabi niyo parang nag-evolve, syempre mag-evolve yung una parang may itsura ng zombies tapos naging isa yun. Yung mga unang pinalikan mo pa ba or hinayaan mo na gano'n na siya? Hinayaan ko na lang para makita yung transition din eh. Hinayaan na. Yun. So kung yung mga bibili ng ng school run, anong ine-expect nila dito? Tapos na ba yung isang buong book, isang buong storyline na siya? Oo. Tapos. And may tapos mga plans tapos. ba? Oo. May plans ba Makoy na na yun nga masundan prequel, sequel, school run, rebirth, resurrection. Kasi school run eh. So iniisip ko pwede mo nang school walk and then school run, school crawl. School crawl. Oh, school crawl. Ano ba Makoy? Ako kaya ko magsulat ng marami pang kwento. So, hindi sa akin hindi ako magbibigay ng sagot na yan. Ang tanong, RD, may leave ka pa ba? Ano sabi mo? May leave ka pa ba para mag-leave ka matapos mo ulit? Oo nga. Nagre-refresh naman yun yearly. Pero, nagko-cool down. Nagko-cool down. May cool down time. Pero, itong school run na to, kapag nabasa nyo, tatakbo yung isip nyo na there can be more. Ano pa? What if you want more of mga this adults universe? Na, hindi na mga bata. O hindi na mag-work pag hindi mga bata. Kailangan may mga bata kasi school University run. na kasi college na sila eh. Postgraduate run. Postgraduate. Midlife crisis yung Midlife crisis run. Senior citizen run. Pero yun nga, senior run. Oo. Senior run. Hindi natin masasabi na merong specific na notebook na si Makoy na sinusulatan niya para sa sequel ng school run. Walang ganun. Wala, di natin malalaman. Hindi natin malalaman. Secret. Makoy, paano ka nagko-conceptualize ng mga ideas mo? Nagko-consume ka ba ng content, ng movies? Sabi mo, parang nabanggit mo yun sa isang interview na maghanap ka ng inspiration sa iba-iba. Pinaparaphrase ko na lang. Lahat. Tama. Lahat. Di mo alam kung saan manggagaling yung mga ideya na mag-i-inspire sa'yo. Pwedeng libro, pwedeng movie, pwedeng kwento, comics. Pangyayari sa buhay mo, pangyayari sa buhay ng ibang tao. Di mo talaga malalaman. So, experience as much as you can, consume as much as you can. Parte yun ng trabaho natin bilang creators. Kung ano lang yung pumapasok sa atin, ipoprocess natin, tapos ilalabas natin. So, kung walang pumapasok, wala tayong mapaprocess, wala tayong magagawa. Galing. Ganun dapat. Zombie run. Ano nga pala, may kwento nga pala ako tungkol dito sa reaction ng mga tao sa school run. Kasi, may nagtanong kanina tungkol sa preview. Yung first 20 pages ng comics na pinost ni RD sa page niya, pinost ko sa page ko tsaka sa Twitter. Tsaka sa Reddit. Pwede lang hanapin doon. Tsaka, yun, sinubukan ko i-post din sa Reddit. Tapos, sa R Comics, tsaka sa R Philippines. Maganda naman na reaction ng mga tao. Meron mga 3,000 upvotes dun sa comics. Tsaka Tapos, meron akong listahan dito ng mga comments ng mga tao. Gusto nyo basahin ko. Sabihin mo, Makoy. Share screen. Pati username, pakisabi please. Hindi ako share. Naka-mobile si Makoy, hindi siya hindi siya naka-mobile. Okay lang, basahin ko na lang. Okay. Sige, go. Ito, una, this was a fun read. Good job. Number 2, honestly, ito galing sa R Comics to. So mga mga international audience. Honestly, this is one of the best starts to a zombie comic I've seen in a long time. Number 3, bobo naman ni Mang Carl. Number 4,
fave character ko pa naman si Mang Carl. So, may kasalungat. Spoiler. Oo. Next, number 5. Well, nandun naman sa preview na yung namatay si Mang Carl. Number 5. Number 6 na. If this was a show, I'd watch the heck out of it. Number 6. My country probably would make kids still go to class if there was an outbreak of the undead. Number 7. I do like the connotation na like IRL, nakakawawa rin yung mga di gaanong may kaya sa mga similar na krisis. Number 8. I like the part where the bus driver was wrecking zombies to Guns N' Roses. I dislike the part where the bus driver failed to secure the bus and called for assistance to play roadside mechanic. Sincerely, a bus driver. Yung bus driver talaga yun. And the last one, I like it. The front cover makes it look like it's about a school shooting, though. Oh no. Yung mga comments ng mga tao. Oo. Amazing. Ayan. Ano naman yung reaction mo kapag may nababasa kang mga ganong feedback, Makoy? Ay, syempre masaya. Yung buong thread na to, ang daming siguro mga 50 katao yung mga nag-comment. Tapos, sinagot ko silang lahat. Very positive. Kasi sobrang nakaka-validate na kahit taga ibang bansa sila, nakaka-relate sila dun sa kwentong ginawa namin. Kahit may sarili silang interpretation, yun yung number one na kinutuwa ko sa kanya. Kahit nasa ibang bansa sila, nagigets nila kahit dahil iba nga yung buhay nila doon, iba yung dating sa kanila ng kwento, pero na-enjoy pa rin nila. Mm-mm. Yeah. Ayun, nawawala yung camera ko. Ano yung mga dadalhin nyo sa anong yung mga dadalhin nyo sa maliban sa school run, ano yung mga dadalhin nyo? Ito, mamimigay kami nito, Mel, sa chat natin. Mamimigay kami ng pamphlet. Ano yan? Public service information pamphlet. Oo, galing yan dito sa page na to. Yan. Yan, paki-share na lang. Bumagal yata internet naman. Hinihipan niya yung screen. Wait lang. Hipan din natin siya pabalik para lumakas yung internet niya. Magsabay-sabay tayo. Yan. Mamimigay kami ng pamphlet. Diba? Effective yung pag-blow natin. Yan, ito yung papamigay nyo. Oo. Yes, pamphlet siya. So, your loved one is a zombie. A guide for families. Para sa mga tao na may mahal sa buhay na naging zombie. Galing yan sa page. Sa Inside the School Run, andun yun. So, ginawa namin siyang reality. So, may mga, sinulat talaga ni Mako yan. So, may mga guide talaga yan kung paano alagaan yung pamilya mo kung may zombie na kayo. Ganda. So, meron limited edition din yan. Only 200 copies. Yan. Puro limited edition. Kaya dapat abangan yan. Tama. Also, yung mga nag-pre-order ng boxes namin, pick up sa pick up. Tapos, nice. Shoutout mo kung sino-sino. Secret ba yung mga Marami ba? Sobrang dami ba? Wag na. Maubusan na tayo. Wala na din magpahinga. Wow. Hindi na. Pick up. Wow. Pick up sa pick up. Tapos, regarding sa free ticket, sasabihin nyo lang yung pangalan nyo or message nyo lang din ako kung may problem. Pero yun lang ang gagawin for the free ticket. Sa entrance, lahat na nag-pre-order ng boxes, sabihin nyo yung name nyo and yun na, makapasok na.
Mr. Pai, box set. Wala na, ubos Yung isa, na. nung Feb pa po siya naubos in 1 week na pagitan. Yung isang box ay 1.9. Tapos yung tatlong box 5.4. Tapos po 5.7. meron pong box 4 na lalabas sa Pico. Limit sa 20 plus copies lang siya, yung box set. Tapos ang mangyayari, kailangan meron ka nung graphic novel para ma-avail yung pang-apat. So hindi mo mabibili yon kapag wala ka nung Tsaka ano siya? Sobrang exclusive. Super exclusive. Pick-up exclusive. Oo, sa Pick-Off. Ayun, magkita-kita tayo sa Pick-Off Comics People. Ayan, BK, simulan mo. Saang ano yung mga dadalhin mo sa Pick-Off and ano yung mga pwede nilang mabili sa pwesto mo? Yung bag of na collab ko with Julius, yung The Whaler's Way, tapos yung gawa ko, The Good Ones, tsaka yung collab din namin ni RD, yung Burgers and Chismis, tsaka Burgers and Bar, baka magdadala ako. Naku, nakakatawa yun. Oo nga, Burgers and Chismis. Way before. Old work namin yan. Dala mo din daw sila, Ria. Oh. Pero hindi kayo ibibenta. Si Gia. Diyan sa likod ni Sam. Ay, yung kabila. Yung kabila. Yung kabila. Oh. Sa kabila si Sam. Doon. Doon, sa banda doon si Sam. Si Gio's desk yan. Oo. Ikaw Kong, ano yung mga dadalhin yung dalawa ni Choknat sa Pick-Off ngayong siya lang muna, assistant muna ako ngayon. So, yung bago niya yung siya muna. Supportive siya ngayon supportive boyfriend. Alam ko kung ano dadalhin ni Kong. Those big guns. Oh. Magdadala ka rin ng one shot niya. Oo, magdadala ka rin ng sayo Kong, mga hotdog drinks. Hindi ako nakapagpa-print Ayun. Ikaw may lang dadalhin mo. Ako na una magtanong Sige. Siyempre, yung si Kami, Cheesy Fit, Edsa, Lingon, yun lang, comics. At also, nagprint ako ng mga limited edition art prints ng cover ng si Kami. So, yung mga drawing ni Don Redila, Dexter Soy, yung mga cover artists na magaganda. Kasi yun, pangdagdag pang print sa mga susunod na batch ng Nagulat ako, may mga bumibili na kaagad kahit wala pang event. Nagme-message sila. Talaga, ganun na talaga. Sa mga bestseller si Kami. Sa mga comics people, ngayon ko lang talaga siya na realize na nakaka-believe pala na naka-8 na kami. Kasi maraming nagsasabi na gusto rin namin gumawa ng ganyan para sa province namin pero hindi matuloy-tuloy. Tapos kami naka-8 Napakagaling. Pakagaling ng grupo. Thank you sa mga comics people natin na sumusuporta sa si Kami. Tama. Ikaw, Gio, ano yung dadalhin mo? Ayun, yung Lakalat Makisig Volume 2, walang Volume 1, wala ring Volume 3. Pag bumili kayo ng Lakalat Makisig, may libre kayong, magdadala ako ng workbook, activity book. Yan. Libre lang. Ako nag-drawing. Wow, for kids. Wow. For kids, yes. Not for sale. Pero bili kayo ng libro. For free. Freebie siya, freebie. Si Kong, naka-tank top realness. Akala ko may shirt kasi ako dito. Hindi ko nakuha. Hindi mo kami nasabihin, nagsando rin sana kami. Gano'n ba kataas ang viewership natin ngayon? Naka-tank top si Kong. Mataas 18K. Naka-18K tayo. Ayun, 18K. Grabe. Ala, nagpatay na si Kong. Ayun. So, naka 1 hour na tayo. Thank you very much, comics people, sa mga nanonood, sumusuporta sa comics, sa IKP, sa school run, sa mga comics namin. Ayan, so invite natin sila, Makoy and RD, please
share your social media and invite them sa pick-off sa weekend. Si Makoy, walang social media. Go Meron siyang personal na pang-message na pwede niyong itag na pang-lurk niya sa social media. Ninja yan eh. Yung sa akin naman, doon kami nag-update sa page ko, sa Chikidude, and also sa Instagram namin. Sa Instagram ko, yung Chikidoodle-Doo. Doon lang naman, yung mga updates regarding school run and other comics projects. And also, magka-table. Kung pupuntahan niyo ako, makikita niyo si BK kasi magka-table kami. Table number 33, PICO, Philippine International Comics Festival. Magsa-start siya ng 2021. 20 Saturday. Ng July 20 to 21. Start na ng 9, matatapos ng 7. Sa podium. Be there! It's a great comics event. Nagre-reach sa international audience. Yes. Grabe. Ayan. Makoy, ikaw. Social media. Comics ni Makoy sa Facebook tsaka Twitter pero hindi ko masyado ginagamit. Pwede nilang kausapin doon kung meron kayong gustong tanong regarding anything. Ayan. Si Mike Banting, congrats Makoy RD. Yan. Thank you, Mike. You're so welcome, Mike. Okay. So yun, comics people, thank you very much sa lahat ng nanood and sana na-enjoy nyo tong episode. Please like and palabas share. Ulit natin yung palabas mo ulit yung commercial. Sige. Palabas natin. Dalawa yung binayaran ng sponsor. Medyo naglag kanina eh. Oo. Tsaka maraming salamat. Nandiyan na raw yung Grab food sa baba. Upload nyo na rin. Yung production house, Ideascape Manila, maraming salamat. Sila Jack yun, sila Greta. Tsaka sila Dan. Greta. Oo. At maraming salamat doon sa paint kay Makoy. Nandun lahat ng mga Sir Prince. Maraming salamat. Napagaling na artist. Pag ibubuk ka ba sa branding? Pag ibubuk ka ba sa mga parties, ganyan, sa acting gigs, paano ka makokontak? Yung agent mo, yung agent. May agent, meron ka ba talent manager? Kapag magtitinda ka ng ibang bagay. Oo. Bubuk sa home TV shopping. Ay, ako din yung manager ko. Ayun. Sige, commercial break muna tayo. Commercial... Zombie Zapper Shopping. Boses ko din yan eh. Kantay ko na lang. Zombie Zapper Shopping. Alam mo tayo, live commentary. In-enjoy talaga magawa. Enjoy. Hi, my name is Vic, and this is Chop Chop. Hi. You're gonna be happy all day because we're gonna chop all your worries away. Chop, tanggal ang ulo. Chop, tanggal ang kamay. But wait, there's more. If you call right now, you'll get this comic book with a $9.99 value, absolutely free. Now, what are you waiting for? If you call right now, you'll get the chainsaw, you'll get the book for free! What an offer! Naku mo. Parang gustong-gusto ni Arding nangyayari. Oo, na-enjoy nga niya. Na-enjoy niya eh. Hindi, may kwento yung kung bakit siya nagigiggle. May dahilan yun. Kasi, di ba may mga... Ay, thank you nga pala, Nels. Ilang take ba yan? One take lang, Jack. Kasi, RD, one take Aquino. For natin. Pero marami kami practice. Yan. Tapos, doon. Kaya ako tumatawa doon. Kasi, inutusan kasi ng director, ni Direct Dan, si Makoy, na ihagis yung mga limbs, yung mga part. Nung hinagis niya yung paa, habang kinagat niya ako, tumama sa mukha ko.
Hindi sinasadya. Tumatawa. Nagigigil kinakain ng zombie. Parang tanga eh. Kinakagat na nga ako, tapos bigla pa akong nabato ng paa sa mukha. Kiliting-kiliti ka eh. Oo. Yan, kapag may live action na zombie run, kasi naging yung ang mascot, di ba? Naging live action. Nako. Baka naman. Hello, Derek. Zombie run. Hello, Derek. Sino yun? Si Derek Mick Vergara? Derek, buo na school run. Ano ba? Oo nga. How much po school run comics? Sabi ni Pahabol question. With a $9.99 value, only available at PICOM, the Philippine International Comic Festival. What an offer! Wala na yung chainsaw? Yung zombie, nasan yung zombie? Zombie. yung chainsaw nasa kotse na ni Makoy, naka-ready na yung mga na. Sa akin nandito. Nakaano pa nga may kita-kits tayo comics people sa Sabado at Linggo, Philippine International Comics. Nakabarong sa Sabado. Oo, Sabado. Oo nga, Filipiniana daw. Kailangan nakabarong. Magre-renta pa ako ng barong. Di ba pwedeng yung mga maglalatik na? Naka-transparent. Pwede naman. Filipiniana naman yan eh. Yung bayong na may butas. Pwede rin yun, pero mapagkakamalan kang si Emiliana Campilan. So, Ayo nga, no? Meron pa rin totoong may ganun. Oo. Ayun, thank you comics people sa mga nanood. Sana na-enjoy yung episode. See you sa Pick-Off. Sa Sabado at Linggo. Next weekend! See you. Bye-bye comics people.